Nakakagulat talaga kapag ang ahas ay nakita. Madalas itong matagpuan sa damuhan, pero pwede rin daw sa gulong ng sasakyan. Nito lamang buwan, nabulabog ang mga parokyano ng isang coffee shop nang lumabas sila sa parking lot. Ang may sala, nilalang na sa gubat kadalasang nakikita, na ngayon ay gumapang papunta sa syudad. Napakalaki na. Then I was also surprised that just like half of it already shown is already that long. Ay, nalilisik po talaga yung mata. Ang tinutukoy ng mga saksi, hindi halimaw o aswang, kundi isang reticulated python. Medyo delikado sa mga tao. Maraming mapapahamak dito. Ay, siyempre, nakakatakot. Isa itong sawa na halos 8 talampakan ng haba. Natagpo ang nakapulupot at nakasiksik ang sawa sa sasakyan ng Indonesia na si Vernick. By the time I was about to set up my laptop, the establishment guard came and informed me that something is happening in my car. So I went out and then I saw the crowd. The crowd is already gathering and then pointing that there is a snake under my car. Dinumog at pinagkaguluhan ang kanyang sasakyan. They are just like scared but they want also to see what's happening. Isa ang security guard ng subdivision sa mga unang sumaklolo. May dumaan pong babae doon, na taga-barangay. Ayun po, nireport sa amin kung sino daw pwedeng mag-rescue. Pagdating ko kasi, may mga tao na doon. Pinipilit nilang hilain yung sawa dahil nalabas na nga yung katawan. Dahil nakapulupot nga siya doon sa loob ng makina ng kotse, hindi siya mahihila. Naghasit ng kilabot sa mga netizen ang nakunang video. My first impression, it was just like small. Nakapulupot po sa bandang makina ng kotse. Katawan niya lang nakikita sa side ng tapalodo. Kaya yun, binaklas namin konti yung tapalodo para siya mahugot namin siya doon. Ang good news, lahat ng nakasaksi nagtulungan para hulihin ang nakakatakot na nilalang. Without even asking help from the people, they are already offering help. So that's the good thing that I really grateful of. Talaga raw tumindig ang balahibo ng lahat sa gitna ng hulihan. Ay siyempre, nakakatakot dahil sa tawag nga pong ahas siya. Pinakamahirap po kung paano mong damputin yung ulo na napakatapang yung ahas. For me, it's shock. It's like, oh, where did it came from on the first place? And then, how is that big already? Pero ang mapanuklaw na tanong, magtagumpay kaya sila sa delikadong misyon? Pumipiglas po talaga yung sawa dahil malaki-laki nga naman po talaga. By the time they were able to unscrew the few of the bolt, and then I was also surprised that just like half of it already shown is already that long. Fortunately, Philippines is the home of the longest snake in the world. So, ang reticulated python is the longest snake. So, yung reticulated, yun yung kanilang characteristics. They reticulate yung mga gusto nilang kainin or prey. So, sila rin ay umaabot hanggang 29 feet. So, imaginein mo, pag pinalaki mo siya sa isang cage na wala activity at wala sa normal habitat, lalaki talaga sila kasi wala silang pinaglalagyan ng energy nila eh. Pero hindi raw dapat mag-alala dahil hindi raw umaatake ng basta-basta ang ganitong klaseng sawa. So usually pag halimbawa may reticulated python sa isang area, ang hahanapin niyan ay yung may mga areas na may mga basura. But definitely, hindi sila mag-a-attempt to prey on humans. Paalala pa ng eksperto natin, bawal itong saktan o patayin. Ang Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, it is a law that protects the wildlife species and yung mga natural habitats nito. Pero kung sa mga gubat ito nakatira, bakit ito sa parking lot napunta? Marami ang nag-aalaga ng mga reticulated python. So minsan sa mga areas na talagang wala namang source or wala namang pinakamalapit na ilog or river, usually ang nanggagaling ang mga reticulated python sa mga irresponsableng nag-aalaga nito. Binalot daw ng takot at kaba si Robert nang makaharap ang sawa. Ay, nung una, nagdadalawang isip din po ako. Talagang, baka hindi kakayanin ng lakas ko. Kaya nang ginawa ko, may isang gwardiya din na lumapit sa akin. Yun ang kapartner ko na nagpupursiging mahuli yung sawang yun.
Pero para sa kapakanan ng lahat, lakas loob na raw niyang sinunggaba ng ahas bago pa ito makapinsala. Ay nung natupi ko nga yung buntot, yung parang lumuwag siya. Nung sa pakiramdam ko parang umaabante na siya doon papuntang kabila, binitawan ko na, doon ako sa kabila pumunta. Dahil sa bayanihan, sa wakas, nahuli na rin ang ahas. Anong nahuli ko na siya at nilagay ko na sa sako, maraming nagsabing salamat at ay wala na, hindi na yan makakapinsala kung saan pa yan pa makakapasok na bahay, gano'n. Sinamahan ng Good News Team ang grupo ni Mang Robert sa BF Homes kung saan tinurn over ang reticulated python. Kailan po, sir? Sino kaya tumira ng piling ko dito? Naiwan ko ba? February 5 po ito nahuli, sir. Sino kaya tumira? February 5, 2023. Anong oras, sir? 9 a.m. po. 9 a.m. Yan ang tip yung ano. Itong sawan na to, ito turnover po sa DNR. Itatawag po namin ngayon kung kailan nila mapipick up ito. May paalala rin ng eksperto kung sakaling makaranas ng ganitong sitwasyon. So ang gagawin natin is if you are not equipped with handling snakes, dapat tumawag tayo sa mga kinauukulan katulad ng DENR. Usually, pag tinawag natin sa DENR, sila ang kukuha nito for the safety na rin of the community at ilalagay ito sa kanilang facility. Kaya sa susunod na makakita ng ahas, huwag itong patayin o saktan. Si Vernick, tila nabunutan ng tinik sa dibdib matapos matanggal ang ahas sa kanyang sasakyan. Hindi matawaran ang paghanga niya sa lahat ng tumulong sa kanya. So actually, I was able to say thank you right after they taken the snake. But I mean, for myself, it's a what do you call it? An opportunity of me to say what do you call it? Official thanks to everybody that was helping me that time. But the Bayanihan spirit I saw, just like they are doing extra mile, just like to help each other. That's the thing that I really grateful for. Mabagsik man ang kabangdala ng ahas sa video, naging patunay pa rin ito sa likas na pagbabayanihan ng mga Pilipino.